Hindi inasahan ni Lourdes na humantong sa kanyang buhay ang ganitong pangyayari matapos siyang itinakwil ng kanyang ama dahil naging mahina ito at umatol sa isang lalaking mababa ang antas sa lipunan. Hindi katulad ng kanyang mga kapatid na natagpo ng mga lalaking may kaya sa buhay. Lourdes, mula sa araw na to, hindi ka nakabilang sa pamilyang ito hanggat hindi mo hiniwalay yung lalaking yan na pobreng lalaking yan. Ano mapapala mo sa kanya? Ano ang may pagmalaki ng lalaking yan sa buhay mo? Yung bigiging isang tendero ng isang lumi? Dad, mahal ko si Carlos. Hindi ako papayag na paghiwalayin mo kami. Sige, bahala ka. Kung yan ang gusto mo. Kaya mula sa araw na to, kalimutan mo nang naging ama mo ako. Umalis ka na. Magsama na kayo ng lalaki mo. Miguel, huwag ka namang magsalita ng ganyan sa anak natin. Bigyan natin ng isa pang pagkakataon itong si Lourdes. Yan tayo pasita eh. Lagi mo kasing kinukosente yung anak mo. Kaya lumalaban sa akin. Miguel, huwag mo namang gagawin ito sa anak natin si Lourdes. Dalawa na nga lang sila tapos ganyan pa ang pinapakita mo ugali sa anak natin? Ikaw naman kasi ate eh. Ang tigas ng ulo mo. Di ba pinagsabihan ka na ni daddy na huwag kang umibig sa hindi ka-level natin? Ayan tuloy. Nagalit si daddy sa'yo. Tumahimik ka nga dyan, Ira. Noon pa man, ikaw na ang laging pinapabura ni daddy eh. Hindi ko man lang naramdaman sa kanya ang pagmamahal. Tao din ako, Ira. Naghahanap ng pagmamahal ng isang ama, pero wala eh. Lagi na lang ikaw. Tama na. Basta buo na ang desisyon ko. Ayaw ko nang makita pa dito, Lourdes. Dahil sa maling ginawa mo at ayaw kong mapahiya ang pamilya dahil sa ginawa mo. Umalis na kayo. Huwag kang malala, Lourdes. Gagawin ko ang lahat para sa ating pamilya. Balang araw, ipagmalaki din nila tayo at titingalain. Umalis na lamang itong si Lourdes sa kanilang bahay at sumama ito sa kanyang asawang si Carlos. Labag man sana ito sa kalooban ng kanyang ina, pero wala itong kakayanan para pigilan ang desisyon ng kanyang asawang si Miguel. Lumipas ng ilang taon ay napagpatuloy pa rin ang mag-asawa sa pagtitinda ng lumi. Kasabay din ito ang unang bubuntis ni Lourdes sa kanilang unang anak ni Carlos. Labis ang saya ng mag-asawa dahil sa kabila ng mahirap na buhay ay nakaya nila ang lahat. Isang araw noon ay nakapagdesisyon ang mag-asawa na magtungo sa ospital para magpa-check up dahil mukhang kakaiba kasi ang kanyang pagbubuntis, kaya naman ay hindi pinabayaan ni Carlos ang kanyang asawa. Dalawa silang nagtungo sa ospital. Laking gulat nila sa naging ulat ng doktor. Mrs. Miranda, triplets po ang inyong magiging anak. Talaga po, Dok? Hindi may paliwanag ang sayang naramdaman ng mag-asawa. Isa itong malaking panalangin para sa kanila. Lumipas ng ilang buwan ay tuloy na ngang nanganak itong si Lourdes. 3 mga sanggol ang kanyang isinilang. Pero ang totoo, hindi pala biro ang magkaroon ng anak na triplets dahil kalakip nito ang mga gastusin. Isang umaga noon ay nagulat na lamang itong si Lourdes dahil dumalaw ang kanyang inang si Doña Pasita. Hindi nila alam kung paano sila natuntun, gayong wala naman silang naging pag-uusap nito mula noong umalis sila sa mansyon. Mami, paano nyo kami natuntun dito ni Carlos? Baka malaman ito ni daddy at pagalitan pa kayo. Lourdes, huwag kang mag-alala dahil noon pa man pinasusundan ko na kayo ng isang bodyguard at hindi to alam ng daddy mo. Hito, tanggapin nyo itong pera. Alam kong makakatulong ito lalo na sa triplets kong apo. Alagaan nyo sila, Lourdes, Carlos, dahil balang araw magkakabalik din kayo sa mansyon. Siya nga pala, Lourdes, ikakasal na rin si Ira sa isang mayamang negosyante. Gusto sana kitang ibintahan pero alam kong galit sa'yo ang daddy mo eh. Ayos lang yung mami. Salamat nga pala sa pagdalaw sa amin ni Carlos. Lourdes, alam mo naman siguro ang phone number ko, hindi ba? Kapag may kailangan ka, tumawag lang kayo sa akin. Napayok ko na lamang itong si Lourdes sa sinabi ng kanyang ina at tuloy na ring umalis itong si Doña Pasita. Taon ang lumipas ay malaki na rin
ang mga kambal na sina Joey, Brian at Sofia. Tumutulong sila sa munting negosyo ng kanilang ama at ina. Kasabay nito ang kanilang pag-aaral. Pero hindi matatanggi na palagi silang binubuli sa paaralan dahil sa kanilang pamumuhay. Matapos kasing pumasok sa paaralan ay dumidiretso sila sa pagtitinda ng lumi. Ganon ang kanilang routine sa buhay sa araw-araw. Isang umaga noon habang patungo na sana sa pwesto ang pamilya ay nagulat sila dahil lagi namang naunang bumabangon ang kanilang ama maliban na lamang sa umagang iyon. Kaya naman lumapit itong si Sofia para gisingin itong si Carlos. Tay, gumising na po kayo. Naayos na namin ang lahat. Kayo na lang po ang hinihintay namin. Ngunit walang tugon itong si Carlos. Kaya naman hinawakan ito ni Sofia pero laking gulat nito dahil wala ng buhay ang kanilang ama. Nay Lourdes! Si tatay! Agad namang nagtungo itong si Lourdes at ang mga kapatid nito. Nagpatanto nilang wala ng buhay talaga ang kanilang ama. Nay, paano na ito? Sino na ang magiging katuwang natin sa munting negosyo? Sophia, huwag kang mag-alala. Kahit wala na ang tatay niyo, mapapatuloy pa rin ang mga negosyo natin. Sama-sama tayo. Magkaisa tayong apat. Tama si Nanay Sofia. Bilang panganay, ako ang sunod sa yapak ni tatay. Gagawin natin ang lahat, sa negosyo man at sa ating pag-aaral. Halos ilang linggo rin ang kanilang pagdalamhati sa pagkawala ng haligi ng tahanan. Pero ganun pa man ay hindi sila susuko. Alam nilang may maghintay na magandang bukas sa kanilang buhay. Isang umaga noon bago ilibing ang kanilang ama ay may dumating na isang sasakyan at mula sa loob ay bumaba ang isang matandang babae. Kasabay nito ang mga gwardya. Hindi alam ng pamilya kung sino ang matandang ito. Wala kasing nabanggit noon itong si Carlos kung mayroon pa siyang mga magulang. Noon kasing binata talaga pa lamang silang dalawa ay nagkakilala lamang sila noong bumili itong si Lourdes ng lumi. At mula noon ay hindi na siya tinigilan ni Carlos hanggang sa tuloy na ngang nahulog ang loob ng dalaga sa kanya. Excuse me po, madam. Sino po sila? Kano-ano niyo po ang asawa kong si Carlos? Hay, kawawa naman pala ang naging buhay ni Carlos. Kung ganun, ikaw si Lourdes, ang kanyang asawa. At ito ang mga anak niyong kambal. Kung hindi lang kasi naging matigas itong si Carlos, hindi sana umabot sa ganito ang lahat eh. Huwag kayong mag-alala. Sa lahat ng gastusin dito, ako nang bahala. Siya nga pangala, ikinagagala ko kayo makilala. Naguluhan itong si Lourdes kung sino nga ba talaga at ano ang relasyon ng matandang ito sa kanyang asawa. Ito ba ang kanyang ina o isang tiyahin? Matapos nilang mag-usap at nabigay ng pera ay umalis na rin ang matanda. Nay, sino kaya matandang yun? Bakit hindi siya napakilala sa atin? Kung siya man ang ina ni tatay, panigurado akong hindi rin niya tayo gusto. Katulad ni Lolo Miguel na hindi tayo matanggap-tanggap sa kanilang buhay. Joey, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi pa natin alam kung sino talaga ang matandang iyon. Kailangan natin siyang makilala. Matapos may libing ang kanilang ama, ay nagpatuloy pa rin sila sa kanilang maliit na negosyo na lumi. Kailangan nilang magpatuloy dahil wala silang ibang kukunan para sa kanilang pag-aaral. Kaya nga sa mga buwan ang lumipas ay mas naging malakas ang kanilang negosyo at binasagan silang triple lumi. Laking gulat nila kung bakit mas marami mga customer ang nagsilagsaan sa kanilang pwesto. Kung totoosin ay marami silang kompetensya. Sino nga ba talaga ang matandang dumalaw sa kanila? Ano ang totoong relasyon nito kay Carlos? Isang buwan ang nakalipas noon ay hindi nila inaasahan na muling bumalik ang matanda at kinausap itong si Lourdes. Magandang araw po, madam. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Lourdes, gusto kita makausap, pati ang buong mong pamilya. Nako, madam, kung may nagawa man kami sa inyo na hindi maganda, patawarin niyo po kami. Wala naman, Lourdes. Gusto ko lamang kayong kausapin at sabihin sa inyo ang totoo kung sino talaga ako. Tara, nariyan ang sasakyan ko. Dahil hapon na rin noon, kaya naman isinara na lamang nila ang lumihan at sumakay na sa loob ng sasakyan. Madam,
Saan nga pala tayo pumunta? Nakakahiya naman po sa inyo eh. Ilang oras lamang ang nakalipas ay nasa harapan sila ng isang malaking mansyon. Wow! Joey, Brian, Sofia, siguro siya ang may-ari nitong malaking mansyon. Sige na, bumaba na tayo at doon na tayo mag-usap sa loob. Huwag kayong mahiya. Simula ngayon, ituring nyo na itong pamamahay nyo. Alam mo Lourdes, anak ko si Carlos. Ewan ko ba sa kanya? Lagi ko namang sinasabi sa kanya noon na siya ang magmamana ng lahat ng meron ako. Pero ang tigas talaga ng ulo ng anak ko eh. Gusto niya dang magnegosyo sa sarili nitong pagsisikap. Kaya yun, hinayaan ko na lamang siya. Nalaman ko na lang din na nag-asawa na pala siya at meron siyang anak na triplets. Kaya ko kayo kinuha dahil ayaw kong matulad kayo ni Carlos. Ang mga apo ko, dumito na kayo sa mansyon. Mag-aaral silang tatlo at pangasiwaan nila ang mga negosyo ko. Kung ganun, hindi pa talaga kami nagkamali na iniisip. Kayo pala ang lola namin? Oo, ako ang lola ninyo. Kaya mula sa araw na ito, huwag na kayong bumalik pa sa lumihan. Ituon nyo ang sarili nyo sa pag-aaral. At ikaw naman Lourdes, tulungan mo ang mga anak mo. Alagaan nyo sila. Madam, hindi ko po alam kung paano kita pasasalamatan sa kabutihan mo sa amin. Maraming salamat dahil buo kaming tinanggap dito sa inyong mansyon. Oo Lourdes, sino ba naman ang magtutulungan kundi tayo lamang? Simula noon ay nag-focus na lamang sa pag-aaral ang mga kambal. Hatid sundo ito ni Lourdes. Isang umaga noon matapos inhatid ni Lourdes ang mga anak nito sa paaralan, ay dumalaw muna ito sa dati nilang pwesto sa lumihan at hindi niya inasahan na may pumalit na sa kanila. Naku, pasensya ka na Lourdes kung kinuha ko ang pwesto mo ha. Bila ka kasing nawala eh. Kaya ako na lang nagtitinda dito. Okay lang yun Jenny. Ang malaga ay nagpapatuloy pa rin ang lumihan sa lugar na ito. Siya nga pala Lourdes, nitong nakaraang araw, dumating dito ang nanay mong si Pasita. Hinahanap ka niya. Binili niyang magkaroon daw ng kasiyahan sa kanilang bahay at pinapapunta kayo ng mga anak mo. Salamat talaga Jenny sa balita mo. Matapos nilang mag-usap ay umalis na rin itong si Lourdes. Tila may kakaiba sa kanyang naramdaman. Kaya naman naisip nitong dumiretso na lamang sa kanilang mansyon para magpakita sa kanyang Mami Pasita. Kuya Guard, nariyan ba si Mami Pasita? Kayo pala Ma'am Lourdes. Sandali lang po ha. Tatawagin ko lamang si Doña Pasita. Doña Pasita, nasa labas po nga ng gate si Ma'am Lourdes. Papasokin ko na ba sa loob? Sige kuya, papasukin nyo na. Ma'am, ano meron? Bakit nyo ako pinapapunta dito? Baka makita ako ni Daddy at ni Ira. Lourdes, wala sila ngayon dito. Nasa Australia sila para makipag-meeting sa mga bago nilang kasosyo. Bakit hindi ka sumama, ma'am? Hay, alam mo namang pagdating sa negosyo, wala silang pakialam sa akin eh. Gusto nilang sila-sila lang. Alam mo Lourdes, lagi kong pinapaalala yung party mo sa mamanahin mo. Alam mo, natatawa lang itong si Miguel. Alam mo Iha, nabalitaan ko kay Ira na sa kanya lamang mapupunta lahat ng ari-arian. Ewan ko ba ma'am, kung bakit sukdulan ng galit sa akin ni Daddy. Huwag kayong mag-alala dahil wala naman akong intensyon na manggulo at sumausaw sa kayamanan mo, kayamanan nila. Nandito lang din ako dahil gusto kita makita ma'am. Nasaan na kayo Lourdes? Wala na pala kayo sa tindahan ng Lomi. Oo ma'am, umalis na kami doon. Paano ang mga pangailangan niyo sa araw-araw? Okay lang ma'am, may tumulong sa amin. Isang concerned na citizen, pinapaaral niya ang
mga anak kong triplets. Sino siya, Lourdes? Malalaman mo rin ito, ma'am, pagdating ng tamang panahon. Oh, sige na, ma'am. Aalis na ako. Mag-iingat kayo, Lourdes. Alam kong balang araw, lalambot din ang puso ng daddy mo. At bibigyan ka ng party ng pamana mo. Tuloy na ngang umalis itong si Lourdes para sunduin na lamang ang kanyang mga anak. 10 taon na nakalipas, sa wakas ay nakapagtapos na rin silang tatlo sa pag-aaral. Labis naman ang pasalamat ng mga kambal sa kanilang lola sa pagtulong nito sa kanila. Binabati ko kayong tatlo, mga anak. Pwede na kayo magtrabaho sa kumpanya ng lola Claudia nyo. Oo, Nay. Gagawin naman ang lahat para mas mapalago ang negosyo ni Lola. At saka ipapakita namin kay Lolo Miguel na nagkamali siya. Nagkamali siya ng pinalayas kanya sa mansyon. Joey, hayaan mo na ang Lolo Miguel mo. Hindi natin sila kailangan. Alam ko namang si Ira lamang ang gusto niya eh. Balang araw, Nay, pupunta tayo sa mansyon ni Lolo Miguel. Ipapakita natin sa kanya na hindi tayo kawawa at talunan. Ilang buwan lamang ang nakalipas sa hindi nga nagkamali itong si Joey. Lahat ng pamilyang Belmonte at mga kamag-anak nito ay kailangang dumalo sa isang malaking salo-salo. Joey, pwede naman. Hindi na tayo pupunta sa salo-salo. Nay, ito na yung pagkakataon natin para ipamuka sa kanila na iba na tayo. Sa araw ng salo-salo ay nakasuot lamang ng simpleng kasuotan ang 3 kambal habang nakasakay sa isang sasakyan. Sofia, nasaan si nanay? Nako, Joey, nauna na si nanay. Ha? Bakit ayaw niya sumabay sa atin? Baka kung ano ang gagawin nila sa kanya doon. Tita at saka lolo. Nakarating na nga itong si Lourdes sa kanilang bahay. Nakasuot lamang ito ng simple ding kasuotan. Salamat naman, Lourdes, sa pagdalo mo. Ma'am, hindi na ako mahihiya. Alam kong hindi niya ako ituring na anak at kapatid ni Ira. Pero salamat dahil ikaw nandyan parati sa akin at sa mga anak ko. Aba, mabuti naman at nandito ka, Ate Lourdes. Nasaan nga pala ang mga anak mo? Balita ko, nagtitinda pala kayo ng lumi. Iyan bang minamana mo sa iyong asawa? Tingnan mo ako, isang negosyante, ang aking napangasawa. At lahat ng gusto ko ay nabibili ko. Ira? Sino ang napapasok ng baeng yan dito? Sa pamahay ko. Ang sabi ko, mga kamag-anak lamang ang pwede pumasok. Napapasok kayo na hindi ko alam? Ha? Dad, ito kasi si Mami Pasita ang napapasok sa kanya. Ewan ko ba? Sige na. Kailangan ko nang pumunta sa stage para ipaalam sa lahat kung paano ka naging successful sa trabaho mo, sa negosyo mo. Ladies and gentlemen, maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating special na salusalo ngayon. Aking patataasan nyo ngayon, sarapan nyo ngayon ang aking anak na si Ira sa kanyang pagiging successful sa negosyo. Kaya let's enjoy. Kumain lamang kayo. Maraming pagkain din nakahanda. Maya-maya pa ay dumating naman ang 3 kambal. Nakasuot lamang sila ng simpleng kasuotan at agad nagtungo sa my stage. Pasensya na kayo. Marahil marami sa inyo ang hindi nakaalam kung sino kami 3. Kami lang naman ang anak ni na Carlos Miranda at Lourdes Belmonte. Alam niyo noon, itinuring namin na pamilya ang mga Belmonte. Pero simula noong pinalayas ni Lait, si nanay, nagpursige kaming magkapatid para makapagtapos sa buhay. At ngayong nagpasalamat kami kay Nanay Lourdes sa kanyang pagsuporta sa aming 3. Kung hindi niyo tatanong, kami ngayon ang may hawak ng pinakamalaking negosyo sa loob at labas ng bansa. Tita Ira, alam namin kung saan kayo kumukuha ng mga produkto. At isang tawag lang namin ay pwedeng ikansila lahat ng mga pinapadala ninyong produkto sa inyo. Biglang natahimik na lamang itong si Don Miguel at si Ira dahil sa kanilang narinig. Hindi nila inasahan na ganito na pala kayaman ang mga anak nitong si Lourdes. Naku, Dad, paano ito nangyari?
paano sila umangat ng ganito kayaman? Hindi ko alam, Ira. Yan ang dapat nating alamin. Hindi inasahan ni Ira at Don Miguel ang pagbabago ng buhay ni Lourdes at ng kanyang mga anak. Kaya naisip nilang baka tinulungan ito ni Pasita. Wala naman kasing ibang pwedeng tumulong sa mga ito kundi siya lamang. Halika nga dito, Pasita. Siguro mo bang wala kami dito sa bansa? Ika naman tong lapit ang lapit sa kanila at binigyan mo sila ng malaking halaga. Miguel, ano ba yung pinagsasabi mo? Kahit kailan, hindi tinatanggap ni Lourdes sa mga tulong ko sa kanya dahil alam niyang magagalit ka sa akin. Marahil siguro sa kanilang pagsisikap at nabalitaan kong may tumulong sa kanila. Mabuti pa nga ang ibang tao, may pusong tumutulong. Samantalang ang totoong ama at lolo ng 3 mga bata, hay, walang pakialam. Tumahimik ka, Pasita. Tama na, Lolo Miguel. Walang nalaman si Lola Pasita dito kung bakit kami naging ganito. Alam nyo, kahit hindi mo kami tanggap-tanggap, ginagalang pa rin namin kayo bilang lolo namin. Pero katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, lahat ng mga transaksyon ng Belmonte Company, mapaloob man at labas ng bansa, ang Miranda International Groups of Company lamang ang may authorize para sa inyong mga kailangan. Kung ganun, si Carlos Miranda ang nag-iisang anak na bilyonaryo at negosyanteng si Claudia Miranda? Tama ka dyan, Lo. Siya ang lalaking nilait nyo noon, dati. Hindi ko alam, Joey, Brian, Sofia, na si Claudia pala ang ina ni Carlos. Kung alam ko lang dati, edi sana hindi magiging magulo ang buhay nyo. Don Miguel, napagtanto naming hindi ka talaga patas sa mga tao, lalo na sa mga taong mahirap. Nay, tara na. Bakit pa natin kailangan magtagal dito? Nailang ako sa mga taong hindi patas makipaglaban eh. Kaya naman sa mga oras na iyon ay hindi na tinapos ng mga Miranda ang naturang kasiyahan at agad na rin silang umalis. Pasita, kailangan mong gumawa ng paraan para muli naming makuha at makausap ang apo namin. Miguel, at ngayon kailangan mo na ng tulong nila? Samantalang noon, ayaw mong nakikita akong kausap sila eh. Pwede ba? Sundin mo na lamang ang utos ko sa iyo para ito sa kabutihan ng kumpanya. Kung ikaw na lang kaya ang pupunta sa kanila at kausapin mo sila na maayos. Tingnan mo naman dating tinitangala, ngayon nagpapakumbaba. Hindi mangyayari yan. Yung sabi ko na sa Pasita, alam kong close kayo ni Lourdes at yung mga apo ko. Makaya mo bang makita ang magiging kumpanya natin na babagsak dahil lamang sa kanilang ginagawa, ha? Alam mo, Miguel, ikaw ang nagsimula nito eh. Ikaw ang nagsugat sa kanilang mga puso. Kaya ikaw din ang gumawa ng paraan. Samantalang nag-uusap naman ang mag-ina sa loob ng sasakyan habang pauwi na sila patungo sa Miranda's mansion. Joey, hindi ka ba naawa sa lolo at tita Ira mo? Nay, maawa? Bakit sila? Naawa ba sila sa atin noon nung kailangan natin sila? Magtiis sila, Nay. Pero kung gusto nilang humingi ng tawad sa atin lahat, baka posible pang patawarin namin sila. Kinabukasan maagang umalis ang 3 magkakapatid. Nagtungo sila sa opisina para aprobahan ng mga kumpanyang magiging kasosyo nila at isa nga sa kanilang nakita ang kumpanyang Belmonte Groups. Paano ito, Kuya Joey? Nandito rin pala ang kumpanya na lolo at tita Ira eh. Huwag mong aprobahan yan, Sofia. Hayaan mong sina lolo at tita Ira mismo ang luhod sa harapan natin para humingi ng tawad. Ilang oras ang nakalipas, nalaman din ng sekretary ng Belmonte Groups na hindi sila pasado sa Miranda International Request Product at ito ang marahil ang sisimula ng kanilang pagbagsak. Don Miguel, Ma'am Ira, kailangan natin gumawa ng aksyon bago pa mahuli ang lahat para sa atin. Sige, sekretary. Bukas mismo, maaga akong pupunta sa Miranda's International Company na yan para kausapin ang kanilang CEO. Sumama ka na sa akin, Ira. Dad, pati ba naman ako? Kailangan pa rin sumama sa inyo? Oo naman, Ira. Kasama kang natulak sa akin para tratuhin sila ng hindi maganda. Kaya naman sa araw na iyon ay nagtungo na nga ang mag-ama sa Miranda's International Groups para hanapin ng personal ang mga Miranda. Kuya Guard,
Nariyan ba ang tatlong kambal? Pwede ba namin silang makausap? Naku ma'am, sir. Meron po ba kayong appointment sa kanilang tatlo? Guard, kami ang kamag-anak nilang tatlo. Kaya sabihin mo nang nandito kami kung ayaw mong matanggal ka sa posisyon mo. Tama na tita, Ira, lolo. Sige na, pumasok na kayo sa loob. Joey, mabuti na lang at dumating ka. Mukhang hindi yata kami kilala ng guard na yan eh. Tanggalin mo na kaya yan. Doon na tayo sa office mag-uusap, lolo, tita. Nandun sina Sofia at Brian. Wow, ang ganda naman talaga ng opisina nyo. Mukhang big time talaga. Zoe, Sofia, Brian, wag nyo naman kaming biguin oh. Alam nyo naman siguro ang pinupunta namin dito. Pwede bang wag nyo kaming isama sa mga hawak nyo para anytime pwede na rin kaming umangkat? Hindi pwede tita, Ira. Negosyo ay negosyo. Kung ayaw niyong sumunod sa mga kagustuhan namin, wala naman kaming mapapalay. Kaya ng kumpanya ang masisira at nandahang babagsak. Nagmana talaga kayo sa nanay nyo? Matigas ang ulo? Pwede ba tita? Ira, huwag mong idamay dito si Nanay Lourdes. Wala siyang kasalanan. Pero ganun pa man, hindi sumuko si nanay para pag-aralin kami. Naku, alam namin ang lahat na ang tatay niyo ang kaisa-isang tagapagmana. Lo, tita, kung ayaw niyong sumunod sa aming kagustuhan, bahala na kayo. Nakabukas ang pinto sa opisinang ito para umalis na kayo. Mga wala kayong utang na loob? Kahit man lang sana para sa lolo niyo. Hindi niyo talaga kami mapagbigyan? Umalis na po kayo tita. Kung ayaw niyong tumawag pa kami ng gwardya. Nanggalaiti sa galit itong si Ira dahil hindi tinanggap ng mga pamangkin nito ang kanilang kagustuhan. Ganun pa man ay nakapagdesisyon na ang magkapatid na hindi nila babaguhin ang kanilang desisyon upang hindi mamihasa ang mga ito, lalo na kapag nasa pwesto. Walang nagawa ang Belmonte Group, sunod-sunuran sila sa mga patakaran ng Miranda International. Malaki ang pasalamat ng tatlong magkapatid dahil hindi nila inakala na magbabago ang kanilang buhay. Ang dati nagbebenta lamang ng lumi, ngayon sama-sama silang pinamunuan ang kumpanya ng kanilang lola Claudia. Gagawin nila ang lahat para umangat pa ang kumpanya sa loob man at labas ng bansa. Bagamat pinatawad naman nila ang kanilang kamag-anak, lalo na noong pinalayas nila ang kanilang Nanay Lourdes, pero kung tungkol naman sa negosyo ay hindi nila ito pwedeng baguhin ang napagkasunduan. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Humihingi po ako ng paumanhin kung madalang tayong nag-upload ng kwento sa kanila nang nagbabagaling tayo mula sa karamdaman. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. Mag-ingat po tayong lahat palagi. Hanggang dito na lamang muna. Maraming salamat at paalam.